Alam mo, Hijo, sa baryong San Bartolome, may kwento ng kambal. Hindi basta kambal na tao, kundi kambal na may kakaibang pinagmulan. Sina Lira at Luna. Magkaibang-magkaiba pero iisang dugo, at ang dugo nilang iyon ay may bahid ng dilim. Noong ipanganak sila ni Aling Deli, gabing-gabi, malakas ang ulan at may kumakatok sa bintana habang siya'y nanganganak. Ang sabi ng mga tao, may nilalang daw na humihingi ng alay. Pagkatapos noon, 2 bata ang isinilang. Magkasing ganda, pero magkaibang-magkaiba ang mga mata. Si Lira, malinaw, parang tubig sa ilog. Si Luna, itim, parang gabi. 16 na taon na ang lumipas. Tahimik ang baryo. Pero tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig kaming tik-tik sa bubong. At sa tuwing may nawawalang hayop, lagi naming nakikitang nag-iisa si Luna, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nakatingala sa langit. Ate, bakit lagi kang lumalabas tuwing gabi? Sabi ni inay, bawal yon. Hindi ako lumalabas, Lira. Tinatawag lang ako ng buwan. Tinatawag? Oo. Kapag tumatawag ang buwan, kailangan kong sumagot. Dahil kung hindi, ako ang kukunin niya. Nang gabing iyon, nakita kong umiiyak si Lira. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil naramdaman niyang unti-unti nang nagbabago ang kapatid niya. Isang gabi, biglang nawala si Luna. 3 araw siyang hindi umuwi. Sabi ng mga tao, may nakita raw silang babae sa ilog, hubot-hubad, at kumakain ng hayop na parang aso. Nang umuwi si Luna, basa pa ang buhok niya at malamig ang kanyang mga mata. Ate, saan ka galing? Nag-aalala si inay. Hindi mo na kailangang malaman. Basta't alam kong ikaw na lang ang natitirang normal sa atin. Anong ibig mong sabihin? Lira, minsan iniisip ko, kung 2 tayong pinanganak, bakit parang ako lang ang hindi tao? Nang marinig ko yon, napakapit ako sa lampara. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero mula noon, hindi na natutulog si Lira sa loob ng bahay. Lagi niyang sinisigurong may ilaw at laging may bawang sa ilalim ng kanyang unan. Minsan nakita ko si Lira sa likod ng bahay. May hawak siyang maliit na kahon. Binuksan niya ito at doon ko nakita isang kuko mahaba, parang pangil ng hayop. Ito ang naiwan kagabi sa kama ni Luna. Pero ate, kahit ano ka pa, kapatid pa rin kita. Salamat, Lira. Pero kapag dumating ang oras, kapag hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko, tumakbo ka. Dahil kapag sumigaw ako sa ilalim ng buwan, hindi na ako si Luna. At doon nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala ng mga hayop. Mga aso, baboy, pati mga manok ng kapitbahay. Lahat biglang nawawala, walang dugo, walang bakas. Pero sa bubong ng bahay ng kambal, may naiwan na marka. Parang kamay na may mahahabang kuko. Ang sabi nila, kapag malakas ang tiktik, malayo pa ang aswang. Pero kapag mahina, nasa tabi mo na. Ate, naririnig mo ba yon? Naririnig ko, pero hindi ko alam kung ako ba yon. At doon, sa gabing yon nagsimula ang takot sa buong baryo. Hindi dahil sa mga hayop na nawawala, kundi dahil sa isang tanong na walang gustong sagutin. Sino sa kambal ang tunay na aswang? Ngayon, Hijo, tuwing kabilugan ng buwan, may 2 tinig kaming naririnig sa hangin. Isa ay umiiyak at isa ay tumatawa. At kung minsan, hindi mo na alam kung alin sa kanila ang tao at alin ang nilalang. Noong huli kitang ikinuwento, Hijo, naiwan tayo sa gabing may tiktik sa bubong
At mula noon, ang katahimikan ng baryo, unti-unti nang napalitan ng kaba. Tuwing kabilugan ng buwan, hindi na natutulog ang mga tao. Ang mga ilaw ng lamparay sabay-sabay na sinisindihan at ang mga batay pinipilit matulog sa gitna ng bahay. Pero kahit ganon, may naririnig pa rin silang mahahabang kaluskos sa labas. Mga yabag na parang hindi pa anang tao. Isang gabi, may natagpo ang patay na kalabaw sa likod ng baryo. Walang dugo, wala ring sugat. Pero ang mga mata nito, nakadilat. Parang may nakita bago mamatay. At doon nagsimula ang mga tanong. Sino? O mas tama ano? Sa bahay ni na Aling Deli, tahimik ang gabi. Si Lira, nakaupo sa tabi ng lampara, hawak ang maliit na rosaryo. Si Luna naman, nakatingin lang sa labas ng bintana, parang may hinihintay. Ate, hindi ka pa rin ba matutulog? Mag-aalas 2 na. Hindi ako makatulog. Ang buwan, napakaliwalag. Naririnig mo ba, Lira? Ang alin? Ang tawag niya. Parang may boses na humihila sa akin sa labas. Ate, huwag kang lalabas. Huwag kang mag-alala, Lira. Hindi pa ngayon. Hindi pa ako gutom. At sa mga salitang yon, ramdam ko na ang nilalang sa loob ni Luna, gising na naman. Kinabukasan nakita si Luna sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Nakapikit siya, parang nagdarasal, pero ang mga kamay niya ay puno ng putik at dugo. Sa tabi niya, may bangkay ng aso, si Lira. Takot na takot, pero nilapitan pa rin ang kapatid. Ate, anong ginawa mo? Wala, natagpuan ko lang siya. May kumain sa kanya, hindi ako yun. Bakit may dugo sa kamay mo? Hindi mo alam, Lira. Minsan, kahit gusto mong maging tao, ang katawan mo mismo ang lumalaban. At doon ko nakitang tumulo ang luha ni Lira. Hindi dahil sa aso, kundi dahil unti-unti na niyang tinatanggap na baka nga totoo ang mga bulong sa baryo. Kinagabihan, habang tulog si Luna, pumasok si Lira sa silid ng ina. May lumang baul doon at sa ilalim ng mga damit, may natagpuan siyang lumang talaan. Nakasaad doon ang araw ng kanilang kapanganakan at sa ilalim nito, isang sulat na may dugo. Ang una kong isinilang ay tao. Ang pangalawa, may mata ng hayop. Pumayag ako sa alay kapalit ng buhay naming tatlo. Ngunit ngayong sila'y lumalaki. Ang sumpa ay babalik. Hawak ni Lira ang papel at sa sandaling iyon narinig niyang may naglalakad sa labas. Mahinang yabag, dahan-dahan, paikot sa bahay. Ate, ikaw ba yan? Pagkalipas ng ilang araw, napansin ng mga tao sa baryo na may mga bangkay ng hayop na nakasabit sa mga puno. Parang pinatuyo, parang inubos ang laman. At sa bawat umaga, si Luna'y laging nawawala. Isang gabi, naglakas loob si Lira na sundan siya. Tahimik siyang lumabas ng bahay, bitbit ang maliit na lampara at rosaryo. Dumaan siya sa ilog hanggang marinig niya ang halakhak ni Luna. Malamig, matinis, parang hindi tao. Ate? Ate Luna! Lira, bakit ka nandito? Huwag mo akong takuting ate. Uwi na tayo. Huwag ka nang lumapit. Hindi mo na ako makikilala, Lira. At sa sandaling yon, nasilayan ni Lira ang kapatid niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang balat ni Luna'y maputla. Ang mga matay pulang-pula. Mahahaba ang kuko at ang dilay parang sa ahas, humahampas sa hangin. Pero kahit ganon, hindi siya tumakbo. Ate,
Bumalik ka. Sinubukan kong pigilan, Lira. Pero tuwing may buwan, naririnig ko siya. Tinutulak niya ako na kumain na magbago. At kapag lumaban ako, nasasaktan ako. Lumapit si Lira. Hinawakan ang kamay ng kapatid niyang nanginginig. Hindi kita iiwan, ate. Kahit ano ka pa. Hindi mo na ako maililigtas, Lira. Pero baka ikaw ang susunod. Anong ibig mong sabihin? Pareho tayong galing sa kanya. Kapag namatay ako, ang sumpa lilipat sa'yo. At bago pa man makasagot si Lira, may dumaan na anino sa ibabaw ng mga puno. Isang nilalang na may pakpak na tila naghihintay ng utos mula sa buwan. Tumakbo si Lira pa uwi, basang-basa, nanginginig. Habang sa likod niya, ang boses ni Lunay paulit-ulit na umuukil-kil sa hangin. Kapag dumating ang susunod na buwan, ako na ang mawawala. At ikaw na ang magiging ako. Mula noon, hindi na nakita si Luna. Ngunit gabi-gabi, may naririnig kaming pag-iyak sa bundok. Minsan mahina, minsan malakas. Parang tinig ng dalawang babae na parehong humihingi ng tulong. Ang isa umiiyak, ang isa tumatawa. At sa bawat kabilugan ng buwan, may liwanag na bumabagsak sa bahay ni Naaling Deli. Parang paalala na ang sumpa ng kambal ay hindi pa tapos. Ang aswang ay hindi lang nilalang, Hijo. Minsan dugo siya. At ang dugo, hindi mo basta-basta maliligtas. Mula nang nawala si Luna, Hijo, hindi na muling naging tahimik ang baryo. Walang nakakaalam kung saan siya napunta, pero gabi-gabi, may naririnig na mga yabag sa bubong at mga sigaw na biglang nawawala sa hangin. At si Lira, ang batang dati, mahinhin at takot sa dilim. Unti-unti nang nag-iiba ang mahina niyang paghinga. Tuwing gabi, gising siya. Nakatingin sa labas parang may hinihintay. At sa tuwing may dadaan na hangin, napapatingala siya sa buwan, parang may tinig na bumubulong mula roon. Ate! Ate Luna! Kung nandyan ka pa, pakinggan mo ako. Lira, bakit tinatawag mo ako? Hindi ko kaya mag-isa. Bakit mo ako iniwan? Hindi ko ginusto. Ngunit sinabi ko sa'yo noon, di ba? Kapag nawala ako, ikaw ang susunod. Sa gabing iyon, narinig ng mga kapitbahay ang mahina ngunit malinaw na boses ni Lira, parang kausap ang sarili. Sabi ng iba, nag-iisa raw siya sa kwarto, pero may sagot siyang naririnig mula sa dilim. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin nilang madalas na nawawala si Lira tuwing gabi. May nagsabing nakikita raw siya sa ilog, nakayuko at hinahaplos ang tubig, parang may tinitingnan sa ilalim. Luna, nandito ka ba? Hindi mo na kailangang hanapin, Lira. Nasa loob mo na ako. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Lira ang unang hapdi sa kanyang katawan. Ang balat niya'y kumulo, ang mga kuko'y humaba, at ang mata'y nagbago ng kulay, itim, tapos pula. Hindi siya sumigaw. Bagkus, ngumiti siya, isang ngiting hindi nasa kanya. Kinabukasan may nakita silang bangkay ng kambing sa likod ng simbahan. Walang dugo, walang laman. Ang natira lang, ang mga mata. At nang makita nila si Lira, may sugat ang labi niya at sa ilalim ng kanyang mga kuko, may bakas ng dugo. Pero hindi siya nagsalita. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng mga tao na natatakot nang tignan siya sa mata. Kapag ang isang aswang ay tumira sa tao, hindi agad lumalabas ang anyo. Dahan-dahan muna, parang usok na kumakalat sa loob. Hanggang isang araw, ang tao mismo ang nagiging halimaw.
Sa ikalawang buwan matapos mawala si Luna, nagbalik ang tiktik sa bubong ng mga bahay. Pero kakaiba ngayon, dalawa na ang tunog. Tik-tik, tik-tik, sabay. Pero magkaibang direksyon, ang isa mula sa bundok, ang isa mula sa bahay ni Lira. Tumigil ka na, Luna. Ayoko nang marinig ang boses mo. Hindi mo ako maririnig kung wala ako sa'yo, Lira. Ako ay ikaw na. Sa gabing iyon, isang matandang babae ang nakakita kay Lira sa ilog. Hubot-hubad, nakatingala sa buwan, habang ang mga mata niya'y kumikislap na pula. At sa tabi niya, may anino ng isa pang babae, parehong anyo, parehong tinig. Dalawa silang nakatayo, ang kambal muling nagtagpo. Nagsimula na naman ang mga pagkawala, hindi lang hayop ngayon, kundi tao na. Isang gabi, nawala ang anak ng kapitana at sa gubat, may natagpo ang damit ng bata, basang-basa sa dugo. Walang nagsasalita, walang umaamin, pero lahat ng tingin nasa bahay ni Lira. Hindi ako ang pumatay. Hindi ako. Ate Luna, sabihin mo sa kanila. Hindi nila ako maririnig, Lira. At kahit marinig nila, huli na. At sa sandaling iyon nawasak ang lampara at ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ni Lira. Ang kanyang balat maputla't malamig, ang kanyang nangiti, tila ba may ibang kaluluwa sa loob. At sa dilim dalawang boses ang narinig. Ang isa'y humihingi ng tulong, ang isa'y humahagikik sa kasiyahan. Sabi nila, ang dugo ng aswang ay hindi namamatay. Lumilipat lang. At kapag kambal ang pinag-uusapan, kapag nawala ang isa, ang sumpay lilipat sa natira. Ngayon sa baryo namin wala na si Lira. Pero gabi-gabi, may batang umiiyak sa likod ng gubat. Sabi ng mga nakaririnig. Dalawa pa rin daw ang tinig. Ang isa humihingi ng tawad. Ang isa naghahanap ng pagkain. Kaya kapag may narinig kang tik-tik sa bubong, hidyo, huwag kang lumabas dahil baka hindi lang isa ang naghihintay sa labas ng bahay mo. Baka dalawa sila. At baka dugo mo ang hanap nila. Minsan hidyo, ang kasamaan, hindi mo agad makikita sa mga matang pula o pangil na matatalas. Minsan, nasa puso ito, sa takot, sa pag-ibig, o sa isang panata na hindi mo kayang sirain. Sa baryo namin akala ng lahat, patay na si Luna. Ngunit sa gabi ng kabilugan ng buwan, narinig naming muli ang boses niya mula sa ilalim ng lupa. Gabi iyon ng kabilugan, tahimik ang baryo. Pero sa gitna ng katahimikan, may amoy na kakaiba. Parang bulok na karne na may halong dugo at usok ng kandila. Si Lira, nasa loob ng bahay nila, nakatitig sa isang lumang larawan. Larawan nila ni Luna, noong sila'y mga bata pa. Ate Luna, kung nandito ka pa, sabihin mo sa akin, bakit mo ko pinili? Hindi ako ang pumili, Lira. Ang ina natin ang pumili para sa atin. At doon, nagsimula na namang magbago ang paligid. Ang lamig ng hangin ay parang mga daliring humahaplos sa balat. At ang mga anino sa dingding ay gumagalaw ng hindi kasabay ng apoy. May isang matandang babae sa baryo. Si Aling Sion. Ang huling nakausap ni Aling Deli bago siya namatay. Ayon kay Aling Sion, may isang gabi raw na bumisita sa kanila, ang isang nilalang. May anyong babae, pero ang mga mata, itim na itim parang walang hangganan. Ang nilalang daw na yon ay nag-alok kay Deli ng isang kasunduan. Buhay kapalit ng anak. At nang manganak si Deli, lumabas ang kambal. Isa'y may pusong tao, ang isa'y may dugong halimaw. Pero hindi niya alam. Ang sumpa ay hindi lang kay Luna. Dahil kambal sila, magkalahati ang kanilang kaluluwa. At kapag namatay ang isa, ang natira ay kukunin ng kadiliman.
hanggang magtagpo silang muli. Nang mabalitaan ng mga tao ang pagkawala ng mga bata, nagpasya ang kapitana at ang mga albularyo na sunugin ang bahay ni Lira. "Wala nang tao roon," sabi ng isa. "Ang natira, halimaw na." Gabi iyon, umulan ng abo sa buong baryo. Habang sinusunog nila ang bahay, may marinig silang tinig mula sa loob. Huwag! Hindi ako halimaw. Hayaan mo na silang magalit, Lira. Dahil pagkatapos ng apoy, tayo na ulit ang isa. Ngunit nang bumagsak ang bubong, walang bangkay na natagpuan. Walang abo, walang laman, tanging marka lang ng 2 paa. Isang maliit, isang mas malaki na papunta sa gubat. Lumipas ang ilang linggo at tahimik na muli ang baryo. Walang tiktik, walang pagkawala. Pero sa tuwing gabi, may mga batang nagsasabing nakikita raw nila si Lira sa gubat. Nakaupo sa tabi ng ilog at may kausap na anino. Ate Luna, pagod na ako. Gusto kong matapos to. Hindi pa tayo tapos, Lira. May isa pang kailangang alayan. Sino? Ang nanay natin. At sa gabing iyon, narinig ng mga tao ang iyak ng babae mula sa libingan ni Aling Deli. Nang puntahan nila kinaumagahan, nakabukas ang nicho at wala na ang bangkay. Ate Luna, hindi ko to kayang gawin. Hindi mo kailangang gawin, Lira. Gawin ko na para sa'yo. At doon, nakita ng mga tao sa may gubat, isang babaeng nakaputi, nakatayo sa ulan, nakatingala sa langit. Ang katawan niya'y nagbabago, mga kamay na humahaba, mga kuko na parang patalim, mga mata na nagliliyab sa ilalim ng ulan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang boses ay isa lang. Isang nilalang na may 2 tinig. Hindi kami halimaw. Bunga lang kami ng kasalanan ng ina namin. Mula noon, wala nang lumapit sa gubat. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, nakikita ng mga bata ang 2 anino sa ilog, nag-aalayan ng bulaklak at dugo sa tubig. Sabi nila, kapag lumapit ka at tinitigan mo ng matagal, makikita mo ang mukha mo sa tubig. At sa tabi mo, may nakangiti 2 babae, magkapatid at sabay na humihinga. Huwag kang magtitiwala sa katahimikan ng gabi, Hijo. Dahil minsan, ang mga bulong na naririnig mo sa hangin, hindi guni-guni. Baka kambal na boses iyon. Isang kaluluwa na naghahanap ng kapalit. At kapag naramdaman mong may malamig na kamay na dumampi sa balikat mo habang natutulog, huwag kang lilingon. Baka hindi lang iisa ang makikita mo. Sabi nila, Hijo, kapag natapos ang isang sumpa, may kailangang magbayad. At kadalasan, ang nagdurusa ay hindi ang gumawa, kundi ang naiwan. Matagal nang tahimik ang baryo namin. Pero sa gabing yon, ang katahimikan ay parang hininga ng kamatayan. Mabigat, malamig, at puno ng mga matang nakamasid mula sa dilim. Si Lira, matagal nang nagtatago sa lumang kubo sa dulo ng gubat. Doon niya naririnig ang tinig ni Luna, tuwing gabi, sa ibabaw ng tubig. Ate, pagod na ako. Hindi ko na kayang lumaban. Hindi mo kailangang lumaban, Lira. Matagal na tayong panalo. Ang ilog na iyon, Hijo, ay hindi karaniwang ilog. Ayon sa mga matatanda, noong unang panahon may babae raw na nagpakamatay roon dahil ipinagbili ng ina ang kanyang anak sa isang nilalang ng dilim. At doon nagsimula ang sumpa ng dugo. Hindi lang si Aling Deli ang may kasalanan. Ang buong baryo may bahid ng dugo. Noong kabataan niya, ang mga taga San Bartolome ay nag-alay ng mga bata sa isang ritual tuwing kabilugan ng buwan. Panalangin daw para sa ani. Pero totoo, alay iyon sa nilalang sa ilalim ng ilog.
At nang tumigil ang mga alay, nagpadala ang dilim ng parusa. 2 batang ipinanganak sa kasinungalingan, si Lyra at si Luna. At ngayong gabi bumalik ang buwan, buong buo, at ang dugo sa lupa, muling tatawagin ng hangin. Lumabas si Lyra sa gubat. Sa kanyang mga mata, nagniningas ang pula. Sa kanyang mga palad, may mga marka ng lumang sugat. Mga sugat na hindi na naghihilom. Sa gitna ng ilog, nakita niya ang anino ni Luna, nakaputi, nakangiti, at nakataas ang kamay na parang nang aanyaya. Ate, kung ito ang katapusan, tatapusin ko na. Ha? Sino? Nang tumunog ang kampana, lumabas ang mga tao mula sa simbahan. Bitbit nila ang mga kandila at nasa gitna nila ang kapitana, ang mga albularyo at mga matatandang nagkasala noong araw. Nais nilang wakasan ang sumpa, ngunit hindi nila alam, sila na mismo ang handa ng ialay ng dilim. Habang nagdarasal ang mga tao, nagsimulang umusok ang lupa. Ang ilog ay nagkulay itim at mula roon, lumitaw si Luna. Hindi na anino, kundi laman at dugo. Yung nagpapatay ninyo ang mga bata noon. Nayon, panahon na para magbayad. Isa-isa silang bumagsak. Ang ilan, nilamon ng lupa. Ang iba, niligaw ng dilim. At si Lyra, nakatingin lang, umiiyak. Ate! Tama na, tama na. Hindi pa tapos, Lyra. Ang sumpa ay magtatapos lamang kapag ang dugo ng kambal ay muling nagsanib. At bago pa makatakbo si Lyra, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Luna sa kanyang dibdib. Ate, wag! Hindi mo na kailangang lumaban. Tayong dalawa na ngayon. Sa gitna ng ilog, nagliwanag ang buwan. At sa ilalim nito, 2 anino ang nagsanib. Isang katawan, 2 kaluluwa. Ang balat ni Lyra naging abo, ang matay nagningning, at ang paligid ay tila huminto. Nang tumigil ang ulan, wala na silang nakita sa ilog. Tanging isang bulaklak lang na lumulutang mapula, parang dugo. Kinabukasan, tahimik ang San Bartolome. Walang bakas ng apoy, walang dugo, walang katao-tao. Ang simbahan ay nakatayo pa, pero ang mga kandila ay puro abo. Ang baryo ay parang natulog sa bangungot. Ngunit sa tuwing gabi, may ilaw na nakikita sa gubat. Isang lampara at 2 aninong naglalakad. Sabi ng mga bagong tumira sa lugar, minsan daw may batang babae na kumakatok sa bahay at humihingi ng pagkain. Maganda, maputla, at may kapatid daw na mahiyain. Kaya kapag napadpad ka sa baryo namin, hiho, at may batang kumatok sa gabi, huwag mo silang papasukin. Sabihin mong wala kang pagkain, kahit meron. Sabihin mong tulog ka, kahit gising. Dahil kapag binuksan mo ang pinto, makikita mong maganda sila, mapayapa ang tangiti, at sabay silang babati. At mula noon, hiho, wala nang umalis ng buhay mula sa San Bartolome.